Happy Monday morning mga kababayan. Welcome po sa panibago na naman nating update. Ika 26 na po ngayon ng Mayo, taong 2025. Ika 8 na po ng umaga. At nandito pa tayo ngayon sa kabahan ng West Avenue. At mag-update po tayo ngayon umagang ito dito po sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. No? Silipin lang natin kung meron na ang progreso dun sa dulo. Ikutan lang po natin. Shoutout po kay Kagamutan Vlogger at sa iba pa nating mga kako-vlogger na nagko-cover po dito at nag-updates. Sa lahat po ng mga workers ng ito, yung AICC na gumagawa po dito, San Miguel Corporation at sa mga engineers. Shoutout po sa inyong lahat. So, ito na po yung latest na update ngayon dito mga kababayan. MRT7 Elevated Turnback Guideway. Ayan. Ikot lang tayo dun sa may examiner. So, start na po ngayon ang NCAP. No Contact Apprehension Policy. Dito sa West Avenue, wala naman po dito. Hindi kasama to. Dito lang mamaya pagbalik natin sa EDSA. Yan, kasama po yan sa NCAP. So, mahirapan tayo na ito pag halimbawa may mga nakasabayan tayo, mga ambulance, tapos yung mga VIP vehicle, yung sa mga politiko na may mga escort pa, tapos sa mga fire truck. Yan. Kasi pag nakahinto na tayo sa may intersection, solid lane na yun eh. Tapos bigla silang nasa likod natin nagwawang-wang ng napakalakas. So, maano tayo, matitrigger tayo na umabante or lumipat, tumabi. So, ayun yung inaabangan ng NCAP. Pag tumabi tayo, lumabas tayo sa linya o umabante tayo na naka red light pa, yun, matik, violation na tayo, reckless driving na yun. O beating the red light, dumiretso tayo ng ano, di naman sa kanila excuse yun. So ayun ang mahirap bilang isang motorista. Kaya para sa akin, depende na siguro sa sitwasyon. Basta pag ano talaga, di talaga ako mag-give way para din sa kapakanan ko, di ba? Kasi unang-una wala akong time na pumunta ng LTO para pumila tapos magbayad ng violation, ganyan-ganyan. So, sana masolusyonan nyo yung ganyang mga problema. NCAP. Sana hindi ko naman ma-encounter yung ganun. Siguro hindi lang ako yung makaka-relate nun pag ganung sitwasyon, ano? Yung magbubusina, magwawang-wang sa likod para mag-overtake. Malapit na po tayo dito sa Examiner Street. Doon yan sa dulo. Ito yung mga pier alignment na to. May mga net pa. Kabilang lang to doon sa EDSA, yung sakop ng NCAP, tapos sa C5 Quezon Avenue dyan sa unahan, tapos Mabuhay Lane yan sa Manila, Osmeña Highway yan. Yan, dito na tayo mga kasikap. Dito na po ako mag-U-turn. Daming bantay ngayon dito. Ayan, Examiner Street, dulo ng mga pier polong na MRT7 Turnback Guideway. So ayan, sa mga bigla na lang din pumaparada dito sa gilid na hindi otorisadong paradahan, ayan, ay kabilang yan sa mga nakagit ng camera ng NCAP at papadalan kayo ng sumon, no? May violation kayo tapos babayaran nyo, ganun. So bukod sa abala, wala tayong pambayad, siyempre
pa sila tutuloy-tuloy sa girder installation dito sa unahan. Ginagawa nila ay talagang paglalagay muna ng mga platform para sa pierhead dito. Ayan, marami na silang nalagyan dito ng platform. 3, 4. Lalagyan nila na ng net paigot. Gamit tong hydraulic crane, naglalagay na sila ng mga steel beam sa taas kagaya nito. Wala dito hanggang sa dulo. Yan, marami na yung mga natanggalan ng mga forma at ganap na siya ang pierhead. Dalawa pa rin yung span na na-installan ng Astro Type 4 concrete girder, so wala pa silang pagdaragdag. Dito naman sa ikalawang double column sa gitna, ayan, nag-umpisa na sila dito sa kanan. Tuyong-tuyo na yung ganibag dun sa taas. At nandito na tayo sa Paramount. Ito yung edge sa southbound. So mula dito, ingat-ingat na tayo. Hindi na ako magpa-park ng biglaan na lang dito sa EDSA kasi isa din yan sa kakaroon ng violation. Unified Grand Central Common Station. Hanggang ngayon, wala pa rin gumagawa dito. Hindi na tayo dito sa baka mamaya may camera ng NCAP dito. May mga nakaparadang jeep dun sa kanan, sa ilalim. Padala na lang ng common yun. EDSA kasi ito bawal dito parking. So, North Avenue Station ng MRT 3. Ayan, may mga camera dito ng NCAP. Sa ilalim ng footbridge. Ganun din dito. Ayan, ang dami ng mga camera ng NCAP dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. North Avenue P2P bus station. Ingat-ingat na lang tayo mga kasigap na rider dito sa EDSA. May madaming mga camera po dito ang NCAP. Vertis North sa kaliwa, ito yung Soler North Resort. Ayan naman yung stasyon ng PhilAm P2P bus station. Ay, dami din camera dito. Kailangan pag nasa isang linya tayo, lalo na pag ito yung imaginary line, pwede pa tayo magpalipat-lipat ng lane yan. Pero kung nasa solid lane tayo, huwag na tayo lumipat-lipat para di tayo magkaroon ng violation. Dito sa layovers, naka solid lane to, kailangan di tayo palipat-lipat kagaya ng gagawin nito. Ito yung Abida Towers sa kaliwa, tapos yung Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway. Ito yung contract package 102 kasama na ang East Avenue Station dyan sa may Viluna. Dyan patungong Espanya sa akop ng yan, NCAP. Dami din mga camera dyan. Camera din dito ang NCAP.
rider na ito, yung mga nagdi-deliver na mga delivery kasi sila yung laging araw-araw dito sa kalsada. Dito na tayo sa Lipa Q-Mart, Itupi bus station. Lilipat ako ng lane dito sa kanan kasi dito ako sa ilalim ng GMA Kamuning. Patungo ako ng Viluna Avenue. Magbabayad ako ng motor. Sayang yung rebate na 700 kung malilate ako. Malaking bagay yun. 15 kilos na bigas na yun ay pala 10 kilo mahigit kasi 250 ang 5 kilo sa 50. Sayang. P2P bus station, GMA Kamuning sa ating kaliwa. Ito naman yung MRT3 station, GMA Kamuning. Diretso tayo dito, di tayo dadaan muna dito sa kaliwa. Ito yung flyover ng GMA Kamuning. Dahil patungo ako ng Viluna. Pagpasok dito sa mga bicycle lane, talagang nakaka-alarma na yan. Over dyan ng NCAP. Kakanan na ako dito. Dito na tayo makakasikap sa may Kamuning flyover. So hanggang dito na lang po itong video na to. Maraming pong salamat. God bless.